Handa raw ang ating pamahalaan na magbigay ng ayuda para sa mga apektado ng oil price hike. Pinag-iisipan din ng DOE na sa ibang source muna kumuha ng petrolyo sa gitna ng lumalalang bombahan ng Israel at Iran. Dalawang oil price hike sa isang linggo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Kalahati niyan ramdam na kanina ng mga motorista. Sa Huwebes naman ang susunod na kalahati. Sa kabuuan, 5 piso ang imamahal ngayong linggo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at halos 5 piso sa kerosene. Ang gyera ng Israel at Iran ang pangunahing rason kung bakit sumipa ang presyo ng langis. Paano kung lumala ang sitwasyon? Sabi ng Energy Department, may iba pa naman daw pagkukuhaan ng langis. Nasa 1.5% lang naman daw ang bahagi ng Iran sa mga ine-export ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC+. At may iba pang OPEC countries na may 5.5 million na oil reserves. Nariyan din daw ang mga bansang Amerika, Canada at Brazil na pwede ring option. With all those considerations, I don't have the numbers here kasi na-present lang yung kanina, but the impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit. Sa pinakahuling datos ng DOE as of May 13, umabot na sa 2 pesos at 80 centavos ang year-to-date net increase ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman sa diesel, habang may net increase na 3.25 centavos ang kerosene. Oras na magtuloy-tuloy ang taas presyo sa petrolyo, may nakahanda naman daw na ayuda ang gobyerno para sa mga namamasada at iba pang apektadong sektor. Ang importance of the ayuda for the drivers is that so that they won't increase their fares. No? And if we don't allow increase of fares, we have to give them something. Whatever happens, whether it happens, if it happens, we are ready to give the to distribute the subsidies to our PUV drivers, operators, farmers, and fisher folks. Muli namang nanawagan ang grupong Piston na tanggalin ang excise tax sa langis para mapababa ang presyo. Pero sabi ng DOE, malabo yan sa ngayon. Wala kasi sa batas yan eh. Ang inaalaw lang is to suspend the increase. Hindi po kasi allowed by law, no? So it will have to be an act of Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.